parang umaabot kami ng 10, pero by room yon. In one basement? In one basement. Yeah. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, alam naman nating lahat, merong housing crisis ngayon dito sa Canada. For newcomers, yung mga bagong dating na mga immigrants, it's really a challenging time to find your first home. Mahal ang renta. Tapos pag manood ka ng balita, ang dami pang mga reports about abusive landlords. Yung mga ganun. Nakawawa naman, lalo na may mga nababalita mga international students, nagsisiksikan sa napakaliit halimbawa na basement. So yeah, yan ang pag-uusapan natin for this episode. How do you navigate through this time? You know, especially if ikaw ay isang bagong immigrant, ano ang dapat mong asahan sa iyong house hunting or room hunting, apartment hunting? Ang kakausapin natin, mismong mga renters and ang kanilang landlord. But in this case, we're gonna refer to her as the host. Okay? Ang papasok ko na sila, no? Ayan. Una, si Kathleen. Kathleen is the host. At ang kanyang mga renters, o diba, mga Pilipino rin. Si May, MJ, umpisahan natin kay MJ, si May, and then si JM. And welcome, Kathleen, ayan, nakamute ka din. Okay. They are in Nova Scotia. And nasa kabilang kwarto, magkabilang kwarto lang kayo ngayon. Yes po. Okay, so, unahin ko muna dito sa mga renters. Yan, sila May. How did you guys end up finding Kathleen? So, we ended up knowing Kathleen. Sumali kami sa isang FB page sa Nova Scotia group page. Doon kami nag-post na naghahanap kami ng room to rent here at Nova Scotia kasi nag-apply kami dito as worker here at Nova Scotia. So, before our program ended, so naghanap na kami ni JM ng marerentahang room. So, nag-post ako doon sa FB page ng Nova Scotia. Then, doon nag-respond si Miss Kat after a long crowdsourcing. Oh, okay. Si JM at MJ pala. So, you've been friends way back from the Philippines, pa. Yeah. Sabay kayo nagpunta ng Canada? Anong nangyari? How did you end up together dito rin sa Canada? Actually, we came here three right? Together with our female friend, but she stayed in Toronto after we graduated. So, kaming dalawa ni GM, since mag-PPGWP kami, yung postgraduate working permit, napag-decide namin na mag-apply dito sa Nova Scotia since mas madali yung processing ng PR. Okay. Kasi yung tinapos lang namin is 1-year program, so yung katumbas nun is 1-year work permit lang. So pag nag-stay kami sa Toronto, medyo risky sa amin na part kasi matagal yung processing ng PR doon. So we decided to come over here in Nova Scotia kasi may mga kaibigan din kami na nag-refer sa amin sa current work din namin. I see. Are you nurses? Tama ba ako? Lahat kayong tatlo are nurses? Opo. Yeah. Yes, we are nurses in the Philippines. Back home. And then, you met in school here. Ganun bang nangyari? Yeah. Oh, okay. Ito naman si May. How did you end up with tong si JM at si MJ? With the two boys. Actually, magkakaklase po kasi kami sa Toronto. Tapos, siguro, pare-pareho kasi kami from parang DOH babies. So, doon kami nag-start as friends. Pero, mostly, siya yung kasi kami magka-group. Tapos, nung na-hire, kasi sila din nung nagsabi sa akin na mag-apply kayo kasi pare-pareho kaming 1-year program. Nung nakuha na ako, sila yung kinukulit kong dalawa, wala akong kasi minamadali ako ng current namin employer na kailangan makahanap ka ng bahay bago pa namin i-schedule for orientation. So, nung first, tinulungan ako ni MJ na maghanap din ng doon sa group sa page na yon, sa group page. Pero kasi hindi pa nag-aano noon si Kathleen
So, may nakita naman ako, kaya lang, yung ano kasi doon, yung hinahanap ko kasi yung may kontrata. I see, okay. So, nung di nagtagal, nung medyo malapit-lapit na mga ilang weeks na lang ata, parang doon ko na nakilala si Nakat kasi pinakilala na ni MJ at JM. I see. So, MJ, you guys maybe, I'm assuming, you asked Kath if you can bring in May. Yeah. I see. Okay. So, may experience na rin pala kayong apartment hunting in Toronto since you came there, Before you ended up with Kath. Sorry, Kath, sila munang kakausapin ko. Sige lang po. Oo. Kasi alam ko, kay Kath, you guys are happy there together, no? But ano yung prior experience niyo sa house hunting? Nabanggit ko dun sa intro, no? It's a challenging time. Pag nanonood ka ng balita, di ba? I'm sure nakita niyo yung iba, sobrang sikip sa mga tinutuluyan nila. Yung iba niloloko pa talaga, hindi pala totoo yung mga ino-offer na apartment. Did you have similar experiences with those? Ako po. Any. Sige. Actually, ako po, sa Toronto, nakatatlong bahay na po ako bago ako papunta dito sa Nova Scotia. Yung first po kasi, nasa basement kami. Yung pagkakaiba po kasi, naghanap ng bahay, nasa Pilipinas pa ako. So, nung i-refer siya sa amin, may mga pictures. Mm-hmm. So, syempre, sa Pilipinas, iba naman yung way ng ng way of living. So, nung makita namin, nakala namin malaki yung space. So, nung pagdating na namin dito, yung first sa basement area, nandun na lahat, CR namin, hapagkainan, yung lutuan, nandun nasa isang kwarto lang kami. Tapos dinagyan lang ng kortina para doon na yung magiging bed na tatlo kaming magkakaibigan doon. So nung makita yun ng tita ko, umayaw siya. So nalipat kami doon sa isang friend niya. Ang naging problem naman doon sa friend ng tita ko is parang cultural differences. So Italian, tapos Pinoy. So may mga pagkain na ayaw niya. Yeah. Na siyempre, kinakain nating mga Pinoy. Nag-bet na yun pa yung namimiss natin. Tapos yung last bahay ko naman, kasi mas malapit siya sa workplace ko. Doon na sana ako mag-stay. Parang ganun din, nasa basement area kami, pero sa isang room, dalawa lang kasi kami ng friend ko. Pero, madami kaming tao sa basement area. Oh, wow. Parang umaabot kami ng 10, pero by room yon. In one basement? In one basement, yes. Ganun po. Anong basement na yun, May? Ilang bedroom siya? Or malaking open lang? Anong setup ng basement niya? Like, may mga siya, ang ginawa nung Pinoy doon, parang niya, parang may division. Tapos may room. Room talaga. Pero pinaghati-hati niya. Like, sa isang room, kung titignan mo siya, parang sakto lang for one. Pero ginagawa niyang dalawa, pwede magstay doon. So, hindi ka makakakilos. Gano'ng kalaki kwarto mo nun? Parang kama mo lang, parang ganun, tas konting space. Parang ganun siya po. Parang isang kama lang. Yung parang, yung cabinet mo para sa mga gamit mo. Kahit tumambling. Grabe! At ang dyan, nakakalungkot naman, Pilipino yung landlord ninyo. Opo. Pero dun sa Italian, maganda yung kumbaga literal na bahay. Yun lang, may mga ugali lang, tapos yung mga preferences ng food na ayaw niya, na gusto namin kainin. Naku, so, alam ko yan. Yung mga mababangong prituhin sa umaga, yan ba sinasabi mo? Ayaw niya ng... Tapos ayaw din niya ng maingay. Mm-hmm. Yung parang ganun, kasi yung namin wood lang kasi yun. So every time maglalakad ka, may creaking sound talaga. Hindi ko alam paano siya nagigising. Basta ganun. Ayaw niya ng maingay. Usually kami nag-work. How long did you last there? Doon sa basement na 10 kayo? Sa basement na 10 kami, parang lang, start lang ng May hanggang July lang. Kasi nalipat na ako dito. Yun yung pinaka-current I see. Okay. O, kayong dalawang boys, meron ba kayong ganong negative experience na pinagdaanan tulad ni May? Doon kasi sa amin is very accessible siya sa transportation since yung sa school namin twice a week tayo nag-school, then the rest is online. So, yung sa amin ni JM, sa baba lang ng apartment namin is bus stop. May bus stop na papuntang school. So, very accessible siya sa amin, our part.
Pero yung negative side lang naman dun is yung crowded siya. Then yung sa apartment kasi namin para siyang tawag dito, penthouse. Then tambayan ng mga barkada ng ibang rent. Sila doon. Open sa lahat. Yung landlord namin kasi sobrang bait. Wala siyang rules. I mean, wala siyang curfew. Lahat, mahilig siya sa video, okay. So, very friendly pa. Yung downside doon is, yung sa room namin is... Ibang renters, kung matutulog, tapos sa salas, nagkakantahan sila. So, medyo may... Naku, nasobra yata. Masyadong masaya, no? Ang nakita nyo. Ending pala. Papasok siya ng bahay sa court. Medyo may kasikipan din yung room namin kasi since malalaking kaming tao ni JM. Okay. Tapos yung isa pa, compared sa HappyPad kasi yung sa rent namin nun, walang contract. Wala silang pinrovide ng contract. Black and white. Okay. Yung binabanggit po nila na HappyPad, this is the app or a website din siya, Kathleen, where Kath is a host. So meron pong profile, ibig sabihin na para siyang how would you describe HappyPad? It's a matchmaking site. So compared sa KJJJ, it's like only for the host na magpo-post lang ng properties and then yung naghahanap na renter is magme-message na interested siya. But when it comes to HappyPad, matchmaking siya. So magkikreate ng profile yung renter and then host. Tapos may option yung host na maghanap ng renters and then mag-i-invite ng renter to view his property or her property. And then yung renter naman, may option siya na parang dating site siya ng mga naghahanap ng rooms. Pero in a good way naman to. The matchmaking na sinasabi ni Kath is para malaman ninyo din kung swak yung mga personality ninyo, yung way of, living ninyo doon sa either host or renter. Tama ba ka? So in a way, ikaw ba, when you joined HappyPad, did you have initial apprehensions about, having your place shared? Bali sa HappyPad, siya, tawag dito, ginawa siyang site, parang, ulitin ko lang ulit na parang dating site siya ng renter at saka host, nang secured siya, unlike sa ibang site. Yeah. Kaya siya sinuportahan ng government kasi nga black and white siya. So kapag room sharing kasi or yung mga tenancy, lang siya, parang usapan lang. Wala siyang kahit na anong contract, ganon, especially for room sharing. Pero sa HappyPad kasi meron silang contract, black and white. And ayun, maraming benefits kapag nilagay nyo yung contract nyo through HappyPad. Maraming benefits from the host and then the renters then. So kayo, May, you felt good about HappyPad. Kumbaga, yung issues nyo about safety, syempre lilipat din kayo ng probinsya kasi from Toronto to Nova Scotia. How was it, yung experience ninyo sa paghahanap naman through HappyPad? Malayo ba kumpara dun sa mga una ninyong kumbaga na landlords, yung proseso, pag-secure ninyo nung kontrata ninyo with Kath? Parang mas pinadali. Mas madali kasi for me nung na yung kontrata with Kath. So far kasi same siya yung same siya ng may yung pangalawang bahay ko kasi na yung Italian, ganun din siya may makontrata, pero kapag may nagbe-bend kasi siya ng rules according to what he likes, according to his preferences lang. Siguro na din kasi pare-parehong Pinoy or what. Yeah, kaya siguro mas comfortable for me. Ewan ko. Tsaka alam ko, Kath, yung HappyPad has parang a feature na unlike ibang mga, kunyari, yung kokompetensya niya, wag na natin banggitin yung ibang mga apps or websites for house hunting, yung security check niya is not better. Parang merong mas thorough background check for renters, which I'm sure chinek mo rin ang background nila, May. Nakita mo din doon, di ba? Anong meron? Can you explain to us how? So, pero hindi ko hinanap sila nahanap sa HappyPad. Bali kasi
for me as a host, nag-list na ako ng properties nilist ko na yung rooms na available sa HappyPad, and then like 3 weeks na akong naghahanap ng match ba, pero wala akong mahanap. Like most of the time Indians yung nag-a-apply or ibang lahi, and I prefer na Filipino yung mag-a-apply. So ginawa ko, lumabas ako ng HappyPad, naghanap ako sa ibang renter, sa ibang like groups, and then nakita ko yung post ni MJ, and then I decided na sabi ko sa kanila, kailangan natin ipasok ng contract yung HappyPad, kasi yung room sharing kasi wala kang kontrata, walang black and white. And then si HappyPad kasi, nung nakita ko si HappyPad is that meron siyang kontrata, so meron kang pinangahawakan, may security deposit siya, may background check siya, so assured ka na okay at hindi mga kriminal yung papapasukin mo sa bahay. So correct. Sinabi ko sa kanila na ipapasok natin ng good thing na nung nahanap ko sila, hindi sila nag-say no dun sa proposal ko na ipasok sa HappyPad, kasi they're also looking for rooms na may contract, kasi bukod sa kailangan nila ng work, syempre mga professional sila, kailangan din nila ng black and white na usapan. So sabi ko sa kanila, nung sinabi ko yon, and then natuwa sila, sabi ko, sige, mag-create na kayo ng profile and then we'll generate the contract. So nag-generate kami ng contract, nag-background check sila, tapos nung nakapasa sila, chinek ko yon, and then yun. And I think two-way yung background check, Kath. When you apply to be a host, you also had to submit yourself for that background check. Hindi, dun sa HappyPad kasi, hindi ka pwedeng mag-list ng property mo without completing a background check. Kaya yung mga renters na naghahanap ng property through HappyPad, mas easy sila na okay yung host, kasi nag-go through ng police check, credit check, and then, complete background check talaga siya. So, ayun. Kaya walang scam when it comes to the properties. So, yung mga naghahanap, for example, na papunta ng Canada and looking for secured na tawag ito, supported by the government, gusto nila ng black and white, ganyan. Same din ng mga host, as you know, yung mga host, worry sila about sa mga pinapapasok nila ng renters. Pag pinasok mo yung kontrata mo sa HappyPad, meron kang pinangahawakan in case na magloko yung mga renter mo. And then, kagandahan naman sa akin sa HappyPad is that yung HappyPad yung nagmamanage ng collection. So, hindi ko na kailangan mag-follow up sa kanila na, huy, magbayad na kayo ng rent nyo, due na. Sila nakakatanggap sila ng 9 days before so, nai-email sila na, hey, na-receive na namin yung payment mo, ganon. So, hindi ako nakikipag-communicate sa kanila. And, good thing about it is that direct deposit siya. Hindi siya indirect transfer. So, magugulat ka na lang, makita mo siya sa bank mo nakalagay rent. I see. So, documented siya. Mas madali siya sa tax filing, ganon. So, maraming benefits. Kaya, I think ang maganda, meron siyang police background check. Parang criminal background check. And I understand, parang it will scan all available public information of both, kung sino mag-a-apply, whether host or renter, no? Yes. So, tama, may police. Kasi yung iba wala credit check lang Siyempre, ang hinitignan lang nila yung ability mo to pay. Pero ito, makikita doon kung sang bansa ka tumira, kung ano yung kung saan ka nag-aral, na-detect niya lahat. Like yung LinkedIn profile mo, kung may social media ka sa Facebook, yes. And then, nakikita niya yung kung nagpunta ka sa ibang country, ilang taon ka doon, anong address mo, nakikita niya, like complete background check siya. Pero ikaw, MJ, did you take advantage of that? Parang, paano mo kinilala si Kath through HappyPad? Ano yung available resources na nakikita mo nung naghahanap ka? Di ba tayong mga Pinoy, very apprehensive sa mga gantong scenario, yung maghanap ka ng rent. Lalo sa Pilipinas, madaming scammer. Nako po. At hanggang dito, meron din, di ba? Kami nun ni JM, since student pa lang kami, so doubtful kami nung una, since first time namin marinig yung HappyPad kay Kat. And then yung offer niya kasi sa amin is very affordable, yung rent. Okay. Compared doon sa pinakita niyang pictures sa room, sobrang laki ng kwarto namin.
pwede kang maglaro dito ng zero do. As in, sobrang laki ng kwarto, very affordable lang yung binigay sa amin na rent fee ni Kat. So, parang nagduda kami ni JM, nag-background check kami. Tinignan ko yung FB profile ni Kat. Mas ano ka pa pala sa akin. Tapos, nag-search din ako sa HappyPad. Nag-search kami ni JM kung ano yung HappyPad, kung legit ba yun. So, nakita namin naman sa Google na legit. Supported by the government. Tapos, sabi Kat na yung HappyPad is a way ng government to reduce the housing crisis of Canada. So, yes. Very, very helpful talaga yung HappyPad. And convenient. Very convenient. Kasi pinondohan ng Nova Scotia, no, government, or the local government gave HappyPad money to help expand the app and the website kasi nga nakikita siya as a solution dito sa housing crisis. Yes. And unlike sa ibang provinces or cities, dito sa Nova Scotia, free siya. Walang china-charge si HappyPad sa aming mga host, wala ding china-charge sa renter. Yes, no fees at all. Kasi nagbigay si Nova Scotia ng 1.4 million para walang fees dapat. Even the background check, libre lahat. Unlike sa ibang cities na hindi funded. Pero may mga 10 provinces din, 10 cities na supported din si HappyPad. So nice. Okay. So walang fee lahat. Ang galing naman, wala pa lang fee. Actually, tatanungin ko yun eh. Kasi ang dami nilang extra features, sabi ko, baka may patong or may cut dun sa sisingilin mo na fee. Tsaka itong mag-asawa na to, si Kathleen tsaka si Jomer, very generous sila sa amin. Oh, nako. Very generous. Pinay na ko yung pagkalinga. Oo. So, okay, kayo, malayo na tong experience mo, May, halimbawa, doon sa mga una mong landlords? Super. Kasi unang-una yung namin yung safety. Kasi silang dalawa, ito silang mag-asawa actually. Like, tatanungin ka pa niyan, uuwi ka ng late ka makakauwi. So susunduin, mga ganyan. Oo. Tapos nagtatanong talaga if kung like for example, din isa din is pinapapil niya talagang member ka ng family. Like kung aalis sila, they would ask you, do you want to come? Sama kayo sa amin ganito or kailan kayo off para sabay-sabay alis tayo, mga ganun. Oh. So, kung sa lang naman, kung parang nakahanap ka ng family, pero hindi kayo blood related. Yeah. Kung ganun siya. Sa totoo as lang. As immigrants, your newfound friends become your family. That's the reality. Yes. Oo. At Kath, I know also, isa pang advantage for HappyPad is hindi sila necessarily limited sa 1 year. Flexible, di ba? Pwedeng month to month lang sila mag-rent. Yeah. Yes. Ganun ba in-offer mo, Kath, din? Month to month? Depende sa sa preference ng host. Iba-iba kasi siya. Depende kung anong gusto nila. But for me kasi, yung ginawa ko sa kanila would be 1 year contract pero month to month basis. Month to month basis siya. What do you mean? So what do you mean? 1 year siya. Can they suddenly in the middle of the year tell you na yes, they have to go? They can. Sa HappyPad kasi, you can breach the contract, like aalis ka in the middle of it, but you can just, tutulungan mo lang yung host, of course, na maghanap ng kapalit mo para hindi siya mawalan ng income. So, for example, 1 month notice and then mag-post ka din para may kapalit ba? So, tutulungan ka din ng host, just like me, kunwari, aalis sila in the middle of it. Magpo-post na ako maghahanap na ako ng bagong renter. I see. Okay. So, pagka hindi ako nakahanap, kunwari, 1 month na hindi ako nakahanap ng renter, babayaran nila yon kasi may contract na 1 year. Ni HappyPad? Babayaran ng mga renter kasi nakatay sila sa 1 year contract. Kaya dapat tulungan both the host and renter na hindi mawalan ng month yung host kasi malulugi nga naman yung host. Pero hindi ko pa naman na-experience and hindi pa naman ako nakakita ng nawawalan siya kasi makakahanap ka agad ng renter sa HappyPad.
Yeah. Okay. That's good. Ay, nako. And alam mo, I think Happy Pad would also be useful for mga retirees, na seeking companion. Yes, Maybe in a way, hindi naman companion na talagang obliged yung mga renters to spend time with them. But to earn a little income also and have somebody, at least an extra body in the house, diba? And that's the reason why kumuha kami ng renter. It's not because we cannot afford the apartment anymore, but kailangan namin ng companionship because we're thinking of moving sa Philippines nung January na yon. But we decided to move to the city para makakilala ng mga tao kasi wala kaming kakilala at all dito sa Canada. And then, kaya nag-decide kami na mag-room sharing para magkaroon kami ng mga kaibigan. Hindi dahil kailangan naming iparent yung isang kwarto. It's companionship yung dahilan. Oo. Ano yun, Jay? May sasabihin ka? Long for social interactions. Yeah. Yeah, oo. It would also be a good venue nga naman for those looking for friends. Kasi kayo, parang balita ko, na rin gumigimik na kayo together. How has your relationship evolved since you guys, started living in one place? Sikat, pinasyal na kami sa other province like New Brunswick. So, we experience the other places here. Maraming magagandang places dito sa Nova Scotia. Kasi they don't have yet a car. So, I'm thankful for sinasama niya kami sa mga trips niya. For free. Tapos, kulang na lang ibigay sa amin yung ari-arian. Oo. I think the screening process to apply to be a host or renter in Happy Pad, malaking bagay siya. Pag-make sure na yung mga taong involved would be, in a way, more decent, di ba? Kahit papano. Kasi merong parang criminal, ano ba tawag dun sa isang background check ulit? Police. Oo may check na yan. Nako. Okay. Well, thank you guys. Yun lang naman, di ba? Naka half hour na tayo. Meron pa ba kayong gusto idagdag, Kath? Baka may nakalimutan ako. It's open to, Happy Pad is available Canada-wide, Kath. Just for those who might be curious. So yung mga advice ko lang yung sa mga naghahanap ng rent ng mga host from the Philippines na mag-move in dito. Check lang nila yung happypad.com. Makikita nila yung mga properties available. Maraming properties available over the Canada. And makikita nila yung mga personality ng mga host, ganon. So makakapili sila. And then secured sila. And dun din sa mga host na nagwo-worry about renting yung kung may available room sila, tapos nagwo-worry sila na baka makahanap sila ng palpak na renter, ganyan. Try nyo mag-Happy Pad. And then same din yung mga ngayong currently na nagpaparent na mga host na walang black and white, na anytime pwede silang iwan ni renter kasi wala silang contract, 'di ba? Yeah. So walang bind 'yon, and usually yung mga renter kasi kapag nakita nila na putyo-putyo lang yung contract o hindi approve ng government, walang so makakaalis na lang sila kaagad-agad or magagawa nila yung gusto nila. Sa Happy Pad kasi kontrata talaga siya, and then safe ka as a host na tas walang bayad sa host, free siya. So yun ang isa sa mga lalo na yung mga may mga kilala din akong host sa Happy Pad na na buong bahay sila na nasa ibang province, tas pinaparent nila per room through Happy Pad. Okay. Yes. That's also an option pala. Okay, di bale. I will have another episode with an official from Happy Pad after this one. So, abangan nyo na lang yun kung meron pang tanong yung ibang makakapanood nito. So, yeah, I'll end this episode here. JM, MJ, May, Kathleen, maraming salamat at good luck sa inyo dyan sa Nova Scotia. Okay, I'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!